Magandang araw mga ka-recap, every Monday po ay may pa-raffle tayo sa channel na ito, mamimigay po tayo ng mga cash prize. 100 pesos, at 4 na 50 pesos. Sa mga gustong sumali ang kailangan lang ninyong gawin ay ang mag-comment, like, at i-share ang video. Pipili ako ng isang video na in-upload ko sa buong linggo, at ang mga nag-comment, like sa video na mapipili ang makakasali sa raffle. Kaya kung solid na supporters ka sa channel na ito, at pinapanood ang mga recap sa channel na ito, malaki ang chance na makasali ka sa raffle. Ang nakaraan, isang araw na lang natitira sa pastahan ng ating bida at ni Claude at wala pa rin itong nakitang pagbabago sa ginagawa ng ating bida, kaya nagpaalam na ito kay Ghislaine, iyon ay dahil sigurado na siyang panalo na siya sa laban, dahil wala namang halaman o trigo na kayang tumubo ng isang araw lang. Kaya lumabas ito ng bulwagan na tuwang-tuwa, at kumakanta pa ng, "Malaya na ako." Kaya lang bago ito tuluyang makalayo, may nagpupungas-pungas na nagbigay ulat sa ating bida na ang mga tin-anim nito ay tumubo na, kaya nahinto si Claude at takang-taka sa narinig. Ang ating bida naman ay tumayo na, naglalakad palabas, at nagsasabing, oras na ng paghahatol, na ang mukha nito ay mingiti na talagang nang-iinis. Pagpapatuloy. Habang sinusundan ni Claude si Ghislaine, hindi niya maiwasang kagatin ang kanyang mga kuko sa kaba. Hindi ito kapanipaniwala, talagang tumubo ba iyon? Ang paliwanag ni Ghislaine ay may low ika, at dahil dito, unti-unting sumisiksik ang pag-aalinlangan sa dibdib ni Claude. Noong una'y panatag ang kanyang loob, iniisip niyang wala namang alam si Ghislaine sa pagsasaka, wala ring karanasan sa agham ng agrikultura, at lalong hindi bihasa sa mahika. Hindi, imposible. Kung totoo nga ito, magiging alipin akong hindi man lang makapagsalita. Malamang nagkamali lang ng basa ang tagapangasiwa. Sinubukan niyang itago ang kanyang kaba sa likod ng kunwaring kumpiyansa. Tumindig siya ng tuwid, ang bawat hakbang ay may pilit na tapang. Ngunit sa loob niya, ang puso'y tila binabagyo. Pagdating nila sa lupang na-recover na pinakamalapit sa kastilyo, bumungad sa kanila ang isang hindi inaasahang tanawin, ng tao ang paligid. Agad kumalat ang balita, hindi lang mga manggagawa mula sa ibang bahagi ng lupain ang dumagsa, kundi pati mga salamangkero ay nagsipunta na rin, bitbit ang pagkalito at pananabik. Nang dumating si Ghislaine, ang mga tao'y nagsitulala, at dahan-dahang nagbigay daan. Tumahimik ang lahat, parang inipon ng hangin ang kanilang mga tinig. Tahimik na naglakad si Ghislaine sa nilikhang daan patungo sa bukirin. Ang kanyang dibdib ay ng kabat pananabik, parang tambol na walang tigil sa pagtibok sa kasabikan. Pagkarating sa gilid ng taniman, hindi niya napigil ang mapang-anga. Kamangha-mangha ito, isang malawak na parang karagatan ng berdeng usbong ang sumaubong sa kanyang mga mata, mga linyadong linya ng trigo, perpekto ang pagkakaayos, mistulang isang hukbong handa sa labanan. Habang ngumiti si Ghislaine sa tagumpay, ang mga taong nakapaligid ay nanatiling tila na sindak. Ang mga mata nila'y ng pagkabigla't pagkalito. Ang lupang minsan nang itinuturing na patay, ngayon ay tila muling nabuhay, at sa loob lamang ng ilang araw. Sa di kalayuan, si Alfoy ay nanigas, mahigpit ang pagkakakuyom ng kanyang mga kamao. Ang kanyang mukha ay namula sa galit at kahihiyan. Ang kapayapaang nadama niya ilang araw lamang ang nakalilipas dahil sa enlightenment, ay naglaho na parang usok. Isang bagyong emosyonal ang pumalit. Nang makita ang mga bagong usbong, itinuro niya ito ng galit na galit at sumigaw. "Anong ginagawa ninyo riyan? Hindi ito maaaring totoo. Panaginip lang ito. Oo, isa lang itong masamang panaginip. Isang tagapagmana ng tore. At magiging isang alipin ng walang kabayaran sa loob ng 10 taon. Sabi ni Alfoy na galit dahil hindi niya matanggap na natalo rin siya sa pastahan nila ng ating bida, sa bagay na siguradong sigurado siyang mananalo siya. Sa di makayanang katotohanan, biglang rumaga sa palabas ang kanyang mana, wala sa kontrol. Hindi niya kinaya ang agwat sa pagitan ng kanyang kamakailang kaliwanagan at ng katotohanan ngayon ay nakaharap niya. Ang pagyurak sa kanyang dangal, ang pagbagsak ng kanyang katauhan, masakit, masyadong masakit. Sa kanyang panghihina, dagwang umubo si Alfoy at tuluyang bumulagta, dahil nawala na ito ng malay sa mana na hindi niya na-control dala ng galit at kahihiyan. Umiling si Ghislaine, may halong inis at awa. Ano bang kartihan ito?
Hindi naman ito sitwasyon para magkamana backlash. Ilang araw pa lang mula noong naliwanagan siya, abat napakasensitibo talaga. Hoy, kayo dyan, dalhin niyo na siya sa silid pahingahan. Mahalaga pa naman siyang alipin, hindi siya pwedeng magkasakit, sabi ng ating bida, dahil tunay na alipin na nga niya si Alfoy ng 10 taon, at wala pa siyang ibabayad rito. Agad namang rumispond ang mga nasa paligid at binuhat si Alfoy, itinalaga sa isang silid upang makapagpahinga. Ngunit kung gaano kasakit ang nadama ni Alfoy, mas masahol ang dagok na tinanggap ni Claude. Hindi nangyayari talaga ito. Para siyang tinadtad ng mga pira-pirasong pagkatalo, bawat piraso'y bahagi ng kanyang tiwala sa sarili. Nagbunga talaga, at si Lord Ghislaine pa ang nakaisip nito. Wala siyang narinig kailanman kahit saang panig ng kontinente ng ganitong paraan ng pagsasaka. At kung totoo man ito, ibig sabihin ay si Ghislaine mismo ang may alam ng pamamaraang ito. Lahat ng tao ay maaaring magkaroon ng ideya. Ngunit ang ideyang gumagana, ibang usapan na iyon. Hindi niya matanggap na ang lalaking minamaliit niya ay nakagawa ng bagay na ganito kadakila. Talo ako, isang top graduate ng Siren Royal Academy. Imposible, hindi pwedeng mangyari to. Mabilis siyang dinalaw ng matinding pagtanggi sa katotohanan, dahil isa siyang matalinong nilalang, kaya lang kahit gaano pa kagaling ang matching na iisahan rin, lalo na kung ang ating bida na si Ghislaine ang balak isahan ng mga ito, malabo pa ito sa pagputi ng uwak. Sobra na siguro ang trabaho ko nitong mga nakaraan. Siguro'y napapagod na lang ako. Oo, hallucination lang ito. Ana, miss na kita, sabi ni Claude, na pinapagaan na lang niya ang kanyang loob. Claude, bigla siyang niyugyug ni Ghislaine, mariin at may pag-aalala. Claude, ayos ka lang ba? Magising ka nga, hindi ikaw yung sumusuko ng ganito. Ha, ano raw? Tandaan mo, may 10 taon ka pang kailangang magtrabaho. Anong mangyayari kung ngayon pa lang ay nabaliw ka na? Sabi ng ating bida na para bang inaasar-asar si Claude. Akala ko pa naman, concerned siya, pero lalo lang akong naiinis. Ngumiti si Ghislaine at tinapik sa balikat si Claude. At sa huling kumpirmasyon na iyon, tuluyang bumigay ang isipan ni Claude. Nanigas ang katawan, bumula ang bibig, at nawalan ng malay, talagang ang kalayaan na makapiling si Ana na kanyang damang-damana, ngayon ay naglahong parang bula, na naging bangungot ang pumalit sa napakasayang bagay na kanyang iniisip. Buti na lang at naroon si Wendy, mahigpit siyang sinalo, buong ingat. Hayaan mo muna siyang magpahinga ngayon. Bukas, mas marami na ang ipapagawa ko sa kanya. Opo, tumango si Wendy at dahan-daang inakay si Claude palayo. Ngayon, tingnan ko naman ang iba pang bahagi ng bukirin. Humarap si Ghislaine sa tanawin, tumutugtog ng bahagyang sipol habang malayang naglalakad sa kanyang lupain, na talagang puno ng kagalakan ng ating bida. Sa bawat taniman na kanyang nadaanan, kahit pa iba-iba ang panahon ng pagtatanim, makikita ang mga palatandaan ng pag-usbong. Masaya siya sa naging resulta. Sa kanyang pagbabalik sa kastilyo, bitbit niya ang isang ngiting pon ng pag-asa at tagumpay. Sa nakaraan niyang buhay, kahit nagnakaw siya ng kaalaman mula sa hinaharap, napatunayan niyang kaya niyang maisakatuparan ang pinakamahalagang layunin, ang paggawa ng pagkain. Simula ngayon, bibilas ang pag-unlad ng lupain. Dahil ang pagkain ang pundasyon ng pag-unlad ng kahit anong kaharian. Young Master, paanong nangyari ito? Paano mo nalaman? Ganito kasi yan. Kapag nasisipsip ng binhi ang mana, lumalakas ito at kayang tumubo kahit sa malupit na lupa. Pilit siyang kinukulit ni Belinda, ngunit sinagot lang ito ni Ghislaine ng isang malabong paliwanag. Sa totoo lang, ni siya mismo'y hindi rin ganap na nauunawaan ang prinsipyong nasa likod ng lahat ng ito. Ito ay kaalaman mula sa hinaharap, mga pamamaraan na bunga ng sama-samang pag-aaral ng mga iskolar at salamangkero. Alam lang niya ang bunga. At kahit pa ang nagsasalita ay hindi lubos na nakakaintindi, at ang mga nakikinig ay lubusang litong-lito, tinanggap pa rin nila ito ng walang tanong. Marahil ay inakala nilang ito'y lihim ng pamilya, o di kaya'y sadyang masalimuot na kaalamang di kayang unawain. Dahil mula pa sa simula, ang loika kung paano ito ginawa ay hindi mahalaga. Ang mahalaga ay ang resulta, na tunay ngang dumami ang ani, at muling nabuhay ang lupa. Matapos masiguro ni Ghislaine na maayos ang pagtubo ng trigo sa kanilang taniman, ibinaling na niya ang atensyon sa iba pang mahahalagang bagay. Para sa kanya,
isa lamang ito sa maraming hakbang sa isang mahabang plano, isang yugto na kailangan niyang lampasan upang maisakatuparan ang mas malaking layunin. Ang pastahan nila ni Claude ay isa lamang maliit na gantimpala sa gitna ng mas malaking laban. Ngunit para sa mga naninirahan sa lupain ng Fenris, hindi ito basta-basta pangyayari. Ito ay isang milagro, isang pangyayaring kayang baguhin ang kanilang kapalaran. Totoo ba to? Talagang tumutubo ang mga pananim sa lupa natin. Kahit nakikita ko na, parang hindi pa rin ako makapaniwala. Ang ating kamahalan ay isang biyayang ipinagkaloob ng kalangitan. Pinagpala siya ng Diyos ng agrikultura. Kailangan natin siyang sundan, kahit anong mangyari. Sabi ng taong bayan na talagang nagkaroon na ng tapat na mamamayan at tauhan ng ating bida dahil sa pangyayaring ito. Ang galit at pasasalamat ng mga mamamayan ay sumiklab na parang apoy sa bawat sulok ng lupain. Sa bawat kalye, sa bawat tahanan, sa mga pamilihan at pastulan, iisang tinig ang umaalingaw-ngaw, papuri para sa kanilang kamahalan. Bagamat matagal na nilang nakikita kung gaano kabuti at mapagbigay si Ghislaine, hindi pa rin may kakaila na may takot pa rin sa puso ng marami. Oo, maganda ang pagpapagawa ng mga infrastruktura, ang pag-aayos ng mga daan, at ang pagpapabuti ng mga gusali, ngunit lahat ng iyon ay nangangailangan ng salapit. Hanggang kailan kaya tatagal ang kayamanan ng ating Panginoon? Kapag naubos na iyon, babalik na naman ba tayo sa gutom? Paano kung bigla na lang tayong singilin at alipinin, gaya ng ibang mga pinuno sa karatig lupain? Ang kawalan ng malinaw na pinagkukunan ng kita ng lupain ay nagsilbing anino sa kanilang mga puso. Ang ligaya ay may kasamang pangambang baka ito'y panandalian lamang. Ngunit ngayon, wala nang dahilan para mag-alala. Ang mga matatanda, na buong buhay ay namuhay sa gutom at pagdurusa, ay napatingin sa narecover na lupain, at ang kanilang mga matay na puno ng luha. Hindi na kami magugutom. Ang mga anak at apo ko, hindi na nila mararanasan ang kahirapang naranasan ko, sabi nito na patuloy sa pagluha. Maraming salamat, mahal na pinunong Ghislaine. Mula sa kaibuturan ng puso ko, salamat po. Kailangan natin siyang paglangkuran ng buong puso. Siya na lamang ang natitirang pag-asa natin. Parang isang bangungot na nagising na sila mula sa mahabang taon ng paghihirap at pagkagutom. At sa loob lamang ng ilang buwan, ang kanilang bagong pinuno ay tila nagawang lutisin ang lahat ng problema ng buong lupain. Dahil dito, ang katapatan ng mga mamamayan ay tumaas, higit pa sa inaasahan, araw-araw itong lumalalim. Sa loob ng bulwagan ng kastilyo, nakaupo si Ghislaine sa kanyang trono, nakasandig at puno ng kumpiyansa, habang napapaligiran ng kanyang mga tagapayo at alagad. May ngiti sa kanyang labi, at sa tono ng kanyang boses ay waring nanunukso. Hindi ba't sinabi ko naman sa inyo? Sinabi kong magtatagumpay ako. Kung may gusto pang tumaya laban sa akin, sige lang, handa akong tanggapin ang hamon anumang oras. Sabi ng ating bida, iyon ay dahil isang malaking sampal sa lahat ng mga taong nang maliit sa kanya dahil sa mga hakbang na ginawa niya, na ngayon ay talagang lumabas na mas mangmang ang nakararami kaysa sa kanya. Hindi ibig sabihin na iiba ka sa iba ay mali ka na. Sadyang nasanay lang ang karamihan sa normal na bagay, at takot sumubok ng bagong daan para sa tagumpay. Tahimik ang buong silid. Walang isa man sa mga tagapayo ang makatingin ng diretsyo sa kanya, at lalong walang nang ahas na magsalita. Ang kanilang mga mukha ay seryoso, puno ng tensyon, dahil sa harap ng malinaw na tagumpay, wala silang maisagot. Hindi nila may kaila ang katotohanan ito ay lampas sa normal na logika. Kaya't pansamantala, wala silang ibang pagpipilian kundi sundin ang mga utos ng kanilang kamahalan, kahit labag man sa kanilang sariling paniniwala. Napailing si Ghislaine habang tinitingnan ang kanilang mga mukhang pa ng pag-aalinlangan. Pagkatapos ay lumingon siya kay Gillian. Patuloy pa rin ang pagtubo ng mga trigo, kaya siguraduhing maayos itong nababantayan. Magtalaga ka ng mga kawal sa lugar upang hindi masira ng mga ligaw na hayop o sinumang baliw na magtatangkang sirain ito. Ngumiti si Gillian bago sumagot. Hindi na kailangan, mahal na Panginoon. Ang mga mamamayan mismo ang nagboluntaryo upang magbantay sa mga taniman, at may mga schedule na silang ginagawa upang salaitan sa pagbabantay. Talaga, mukhang desperado rin sila, kagaya natin. Mabuti yan. Ang taong handang magbantay sa isang bagay ay taong may pinanghahawakang pag-asa. At ang taong may pag-asa ay malakas,
at hinding-hindi ito basta-basta na magigiba pa, sabi ni Ghislaine. Ang kusang loob na pagbabantay ng mga mamamayan sa taniman ay isang malinaw na senyales, isang patunay na naiintindihan na nila kung gaano kahalaga ang bagong lupang iyon. Ang lupa ay hindi na lamang basta lugar na tinataniman. Ito na ngayon ang simbolo ng kanilang bagong kinabukasan. Ngumiti si Ghislaine, malalim at buo. Ang pag-asang dati siya lamang ang nakakakilala, ngayon unti-unting kumakalat sa buong lupain, tulad ng araw na sumisikat matapos ang mahabang gabi ng unos. Kaya ibig mong sabihin, sabay-sabay niyang pinasabog ang lahat ng runestones na nakabaon sa lupa. At ang may pukana nito ay si Ghislaine Fairdiam, na ngayon tinatawag ng Baron ng Fenris. Mababa ang tinig ni Count Desmond Harold habang binubuklat ang makapal na ulat sa kanyang harapan. Sa bawat pahinang binabasa niya, tila ba mabigat ang kanyang dibdib pa ng inis, gulat, at pagod. Malaki ang ipinagbago ng kanyang anyo. Ang dating matikas na mukha, ngayon mapotla at nahulog ang mga pisngi. Ang dating maitim na buhok, ngayon ay natabunan na ng puti. Sa ilalim ng kanyang mga mata, halatang hindi siya nakakatulog, itim at lolo, parang aninong sumisiksik sa kanyang kaluluwa. Tama po, iyon nga ang nangyari. Sagot ng kanyang tauhan, na maingat ang tono. Tahimik si Harold ng ilang saglit, hanggang sa siya'y mapailang at pabulong na murahin ang pangalan. Loko-loko talaga, noong una, hindi niya kayang paniwalaan ang ulat. Ganon ba kabaliw ang taong ito? Ngunit nang magsimulang kumalat ang mga balita mula sa Fairdiam, at nang magpatunay pa ang mismong Ducal House ukol dito, wala na siyang magawa kundi tanggapin ang katotohanan. Ngunit ang pagtanggap ay ibang bagay sa pag-unawa. Kahit anong anggulo niya tingnan, hindi niya makuha ang loika sa likod ng ginawa ni Ghislaine. Pinasabog niya ang napakaraming runestones, sapat para malugmok sa utang ang buong Fairdiam, para lang protektahan ang lupalop ng Fairdiam. Hindi ko talaga akalain na may kaharap pala akong baliw na hindi marunong bumilang. Paano ko nga ba mapipigilan ang isang taong walang pakialam sa loika? Sabi ni Harold, na hindi niya kayang basahin ang isip ng isang taong baliw kung mag-isip. Napaklik ng dila si Harold. May kutob na siyang masama sa lalaking iyon mula pa lang sa unang pagkakataong narinig niya ang pangalan. Ngayon, unti-unti na niyang naiintindihan kung bakit. Lumingon siya sa kanyang tauhan, puno ng galit at pagkadismaya sa mukha. Ano na ang ginagawa ng lintik na iyon ngayon? Kinakalikot niya ang buong Fenris. Ayon sa mga ulat, nais niyang pataasin ang produktibidad ng lupa. Nagtatayo siya ng mga bagong pasilidad, inaayos ang mga sira, at gumagastos ng malaki para sa pagpapaunlad ng lupaing hawak niya. Pataasin ang produktibidad. Ulit ni Harold habang hinihimas ang sentido, tila ba nasasaktan ang kanyang ulo sa naririnig. Matapos ang pagkatalo ng Digold sa digmaan, ang buong rehiyon ay napasailalim ng Fairdiam. At sa di inaasahang pangyayari, kalahati nito ay napunta sa ilalim ng pamumuno ni Ghislaine. Hindi pa man siya nakaka-recover sa pagkagulat sa bahaging iyon, nadagdagan pa ng mas mabigat na balita, binabago raw ngayon ni Ghislaine ang buong Fenris Estate. Ano ang iniisip niya? Hindi ba niya alam na ang lupang iyon ay patay? Walang kahit sinong matinong taong magtatangkang pagyamanin iyon. Marahil po ay dahil sa mababang ani. Kung pamahalaan ito ng maayos, kahit paano'y may pag-asang tumaas ang produksyon. Maging ganun man, sobrang-sobra naman. Parang ibinuhos niya lahat ng kinita niya mula sa runestone sa walang kasiguraduhang proyekto. Sa puntong iyon, maingat na naglahad ng sariling opinyon ang tauhan nito. Una niyang estate ito, at bata pa siya. Baka gusto lang niyang subukan ang lahat ng ideya na nasa isip niya, kahit pa may tutol. May mga tao talaga na hindi matatahimik hanggat hindi nila nasusubukan sa sarili nila. At base sa kanyang nakaraan bilang isang pasaway, hindi na rin ako nagtataka. Tumango si Harold, bagamat mabigat ang loob. May punto ang kanyang tauhan. Hindi lang si Ghislaine ang sumugal ng kayamanan para sa pangarap ng pagpapaunlad. Maraming batang pinuno, lalo na yung hindi naturuang maging tagapagmana, ang nalulunod sa ilusyon ng tagumpay at kasikatan. Mas lalo lang lumaki ang ulo niya matapos niyang manalo sa digmaan gamit lang ang isang patibong. Ngunit para kay Harold, isa lang si Ghislaine, isang maswerte at pabigla-biglang bata na aksidenteng nakaligtas. Hindi niya kayang kilalanin ito bilang tunay na banta.
Hindi rin niya maalis sa kanyang puso ang galit at pagmamataas, ang paniniwalang walang saysay ang tagumpay ng taong tulad ni Ghislaine. Ginawa niya ang masusing pagsisiyasat sa nakaraan ni Ghislaine. Pero sa halip na magamit ito para pabagsakin siya, ang mismong impormasyon ay naging dahilan ng kanyang pagkabigo. Pero sa susunod, sisiguraduhin kong mapuputol ang ulo ng hinayupak na yon, sabi nitong si Harold. Ngunit ngayon, wala pa siyang panahon para harapin si Ghislaine. Sakto lang to. Wala rin tayong rekurso para asikasuhin ang lugar na yon. Kung sisirain niya ang sarili niya, edi mas madali para sa atin. Hayaan mo lang muna siya. Nauunawaan ko, mahal na Count. May mas mahahalagang bagay tayong kailangang tutukan. Mula nang matalo sila sa siege ng Ferdium, matinding galit ang tinanggap ni Harold mula sa mismong duke. Kung hindi dahil sa mga nakaraang tagumpay niya, baka pugot na ang kanyang ulo dahil sa kahihiyan na ginawa nito nang matalo ang napakaraming hukbo nito sa isang maliit na teritoryo ng Ferdium. Kaya't sa pagkakataong ito, hindi siya maaaring mabaigo. May mas mahalagang laban na dapat tapusin, ang hilagang bahagi ng kaharian. Panahon na para tapusin ang laban sa hilaga. Ang buong kaharian ay tila umuusad ayon sa plano ni Duque Delphine, maliban na lang sa hilaga. At kung nais nilang magtagumpay ang rebelyon, kailangang yumuko rin ang hilaga sa kanilang kapangyarihan. Matalim ang tingin ni Harold habang sinisipat ang mga strategistang nakalinya sa harapan niya. Kaunti na lang ang mga estate na hindi natin nasusupaw. Gamitin ang lahat ng paraan para maitulak sila. At bilasan ninyo ang paghahanda ni Amelia para sa rebelyon. Tungkol naman sa Knight Commander ng Rayfold, ako na ang bahala. Ang Knight Commander ng Rayfold, tinatawag na Espada ng Hilaga, ay ang pinakakilalang mandirigma sa bahaging iyon ng lupain. Si Victor ang sinanay ni Harold para sa tungkuling iyon. Ngunit matapos itong mapatay sa nakaraang digmaan, kailangan na naman niyang maghanap ng bagong plano. Ghislaine, kung hindi dahil sa'yo. Pagkatapos kong tapusin si Rayfold, ikaw naman ang isusunod ko. Ihanda mo ang leeg mo. Habang iniisip si Ghislaine, hindi maiwasang gumapang ang galit sa buong katawan ni Harold. Ngunit sa ngayon, wala siyang panahon para sa kanya. Iba ang prioridad ng duke. Iba ang prioridad niya. Para sa kanila, mas mahalagang masakop ang Rayfold kaysa asikasuhin ang batang baron ng Fenris. Pinaniwalaan nilang anumang oras nila gustuhin, kaya nilang durugan si Ghislaine. Hindi nila kailanman naisip na ang Fenris ay unti-unti nang nagiging isang puwersang hindi nila inaasahan. Isang batang leon, teritoryong unti-unting lumalaki na handang sagpangin ang sinumang lalapit rito. Kahit mukhang malaking kaganapan ang pagtubo ng mga trigo sa Fenris sa mga taong bayan, para sa ating bida ito ay isang maliit na unang hakbang palamang sa pinakapinaghahandaan niya, dahil ang pinakanais nito ay ang pabagsakin ang pinakaulo ng lahat ng kamatayang dinanas niya noon, ang pabagsakin si Duke Delphine. Kaya habang abala si Harold na wasakin ang Rayfold, ang teritoryo naman ng ating bida ay mabilis na lumalakas ngayon, at darating ang panahon na mahihirapan na si Harold na talunin pa ang ating bida. Ikaw Karikap, kung ikaw ang nasa posisyon ng ating bida, ano kayang plano ang susunod na hakbang ang gagawin mo para tuluyang maging handa sa mga banta ng digmaan na maaari niyang kaharapin? Abangan! Huwag po sana ninyong kalimutan ang mag-like, share, at mag-comment sa ating video. Maraming salamat!